September 4, 2025 here at ANA Bed and Breakfast in Legazpi City. So, maraming salamat po first of all sa ating mga media partners na pumunta po ngayon sa ating activity. And first off po, to recognize our resource speakers, we have with us the Local Health Support Division Chief of the Department of Health Bicol Center for Health Development, Dr. Gladys S. Damdam Escote. Ayan, palakpakan po na. Ayan po. We also have with us our pharmacist 3 from the DOH Bicol also, si Miss Jelly Rio Nuwarin Osita. Okay, and we also have with us our midwife 6 of the Regional Safe Motherhood Program, Miss Pamela Jamoya Pabit. Ayan. And our nurse 5 and the nurse program coordinator of the DOH Bicol CHD, Miss Aida Rubidi Herabayas. So, to give our opening message, let us call on Dr. Gladys Escote. Maray na hapon po sa Indugabos, mula po sa Kagawaran ng Kalusugan, Bicol, sa ngalan po ng aming OIC, Regional Director, na si Dr. Rosa Maria Rempilio. Isang pagbati ng malusog at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. First and foremost, malugod ko pong ipinapaabot ang aking pagbati din sa ating mga resource speakers na nabanggit ka kanina ng ating MC. On your left, si Miss Pam Pabit, followed by Miss Aida Ruby Jeremias, then yung ating pharmacist, si Miss Jenny Rio Osita. Nais ko din pong batiin, of course, ang ating mga media partners na narito ngayon na walang sawang nakikipagtulungan po sa atin, no? Para may paabot sa ating mga kababayan yung mga updates at iba't ibang mga impormasyon na gusto ipaluwas, no? Ipaalam ng ating kagawaran. So maraming salamat po sa inyong aktibong pakikibahagi sa DOH Bicol CHD Press Conference. So ngayong pong buwan ng Setyembre, ang aming sektor, ang sektor ng kalusugan, sa pamumuno ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol, ay minamarkahan ang ika-37 taon. So gano'n na po katagal. No, ang pagsasabatas ng Republic Act 6675 o yung tinatawag nating Generics Act of 1988. Sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Generics Awareness Month. Okay? So dahil dito, dahil sa Republic Act 6675 or ang Generics Act, isinasakatuparan ng batas na ito ang mga iba't ibang polisiya na nagsusulog na gawing mas accessible ang mga mabisa, dekalidad at abot kaya o murang gamot para sa bawat pamilyang Pilipino. At bilang suporta din sa advokasiyang ito, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DOH Bicol CHD sa iba't ibang health institutions at pamahalaan upang mas hikayatin ang publiko na tangkilikin ang generic na gamot at tiyakin ang sapat na supply nito. Sa ganitong paraan, mas nababawasan ang mga out-of-pocket na gastos sa pagpapagamot, lalong-lalo na para sa ating mga indigent patients at napapabilang sa marginalized sector. So ang programa pong ito ay alinsunod sa 8-point action agenda ng Department of Health na layunin, no, na naglalayong magbigay ng ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo sa bawat Pilipino. Another thing, layunin din ng Presco na ito na higit na palakasin ang kampanya laban sa TB o tuberculosis. Sa katatapos lamang na simultaneous active case finding nitong Agosto 29, 2025, umabot sa more than 1,000 and to be exact, 1,554 na katao sa buong rehiyon ang sumailalim sa TB screening. Okay, dahil ito pong nakaraang buwan
ay yung tinatalaga natin lang month. No? Ang August po ay lang month. So katuwang ang mga lokal na pamahalaan at ang mga development partners, libre po ang gamutan para sa TB sa ilalim ng DOH National Tuberculosis Program. Kasama sa mga serbisyong ipinapatupad ang maagap na pagtukoy at pagsuri ng sakit, agaran at tamang pagpapagamot sa ilalim ng PhilHealth TB Dots Benefit Package at supportive care sa pamamagitan ng medication guidance at patient monitoring. Sa kabilang dako naman, upang masiguro na ang bawat pamilyang Pilipino ay ramdam ang kalusugan, patuloy na pinaiintindi ng DOH Bicol CHD ang Family Planning Program. Sa ilalim ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, epektibong nagagabayan ang bawat individual at mag-asawa tungo sa isang mabisa, ligtas at modernong pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya na naaangkop sa kanilang pangangailangan. Isinusulong din ito ang tamang pag-aagwat sa pagbubuntis, ang wastong paggamit ng family planning methods tulad ng contraceptives at pagbibigay ng sapat na kaalaman tungkol sa reproductive health. Ang mga iba't ibang serbisyo sa ilalim ng family planning program ng DOH ay libre po natin pinagkakaloob sa pamamagitan ng mga RHUs o Rural Health Units natin, mga pampublikong ospital at iba pang DOH accredited health facilities. Hindi lamang po tayo nagtipon-tipon ngayong araw upang itaas ang kamalayan ng ating kapwa mamamayan, ngunit upang magsilbing boses na din para sa mga kulang at hindi naaabutan ng sapat na serbisyo. Kaya sama-sama po nating pagtibayin ang ating partisipasyon sa pagsisiwalat ng tamang impormasyon at paghahatid ng sapat at tapat na serbisyo para sa lahat. So, sa tuya pong ipadagos ang serbisyong Salud Bicolnon dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Diyos mabalos tabi sa intog na puwas. Thank you very much po, Dr. Gladys D. Escote, our LHSD Chief of DOH Bicol. Now po, before we start with the topics, let's acknowledge our media speakers who are here, media partners who are here, starting with Sir Alwin from Radyo Inc. DWRL. Hi po, sir. Ayan. And we also have from PIA, Daniela Gorgon and Ma'am Ella Escolano. Hello po. Sir Julius from 99.5 Love Radio. Hello po, Sir Julius. Hello po. And Sir Mar Erickson from ano po ang station niya, Sir Mar? Paras kayo. Okay. From Love Radio din po. We also have Ma'am Connie from the Philippine News Agency and Ma'am Valerie Olanio. We also have po from Radyo Siram, Ma'am Eden Arias. Hello, ma'am. Yan po, hello po. Sir Jess Magallanes from Radyo Oragon. Hello, Sir Jess. Sir Luwens Barcena from Tagcaro News. Hello po, sir. And from Barracuda TV, Sir Jose Lazado. Ayan. Hello po, sir. Thank you po for coming. And Ma'am Mabeth Roma from Barracuda TV din po. Hello po. Ayan, so to start our topics po, let us start with the first one, which is the Generics Awareness Month. To discuss this, we have with us Ms. Jelly Rio Nuarin Osita, our pharmacist of DOH Bicol CHD.
malusog na araw po sa ating lahat. Taon-taon po tuwing buwan ng Setyembre ating ipinagdiriwang ang Generics Awareness Month. Ito ay para alalahanin ang pagsasabatas ng RA 6675 o yung ating Generics Awareness or Generics Act. Ang Generics Act of 1988 po ang nagsabatas at ipinakilala sa atin ang generics na gamot. Ito ay nagbigay sa atin ng alternatibong paraan upang gumaling gamit ang mga gamot na mura at hindi kino-compromise ang tinatawag po natin na SEQ, ang Safety, Effectivity, and Quality of Drugs. Ngayong taon po, ang ating tema ay ginhawang generics ramdam ng bawat Pilipino. Ang sektor ng kalusugan sa pamumuno ng Kagawaran ng Kalusugan ay pinagdiriwang ang Generics Awareness Month tuwing Setyembre. Ito ay para hikayatin ang publiko sa paggamit ng generics na mga gamot. Ngayong taon, nagpalabas po ang Department of Health na Department Circular Number 2025-0337. Ito ay para hikayatin ang lahat na ipagdiwang ang ating Generics Awareness Month. Ang Generics Act of 1988, maliban sa paghikayat sa pagsasabatas ng paggamit ng generic na terminolohiya sa paggawa ng mga gamot, ito rin ay ginagamit upang hikayatin ang lahat na gamitin ang generic na terminolohiya ng mga gamot sa pagbebenta, pagre-reseta o pagbibigay o dispense ng mga gamot. Ito po ay sa lahat ng points of care. Mula ospital at hanggang sa mga government-owned at private-owned na mga establishment na dapat po ay lisensyado ng Food and Drug Administration. Ang Generics Act din po ay nagsasaad na dapat nitong siguraduhin na sapat ang supply ng mga gamot na generic sa pinakamababang halaga. Sa lahat po ng points of care, dapat ay merong available lagi na generic equivalent ng mga gamot. Ito rin po ay naghihikayat ng paggamit ng gamot ng generic sa pamamagitan ng mga polisiya ng gobyerno sa pagbili ng gamot. Sa atin pong tinatawag na government procurement, nakalagay po dito na tayo ay bawal maglagay ng mga branded na gamot sa ating procurement activities. Dapat po generic na terminolohiya lang upang sumunod dito sa ating Generics Act of 1988. Isa pa po sa mga nasa polisiya na Generics Act of 1988 ang nakalagay na mandatory generic label. Nandito rin po nakalagay ang generics prescription policy kung saan ang generic na mga gamot ang dapat ireseta ng mga doktor. Sa ating pong Generics Act, meron po tayong tatlong propesyon na pwedeng magreseta. Ito po ay ang mga doktor, veterinaryo at dentista lamang. Maliban po sa tatlong ito, lahat na po ng ibang propesyon ay bawal magreseta. Itong tatlong propesyon po na ito,
isang doktor, veterinaryo at dentista ay dapat na magreseta ng generic na terminolohiya. Pag sila po ay nagreseta ng brand name, magiging po itong violation ng Generics Act of 1988 at maaari din po silang mapatawan ng mga sanksyon na naaayon po sa batas ng Professional Regulation Commission. Nakalagay at nakasaad din po dito ang generic dispensing and substitution sa mga butika. Nakalagay po na therapeutic substitution ay not allowed. Sa generic dispensing and substitution, tuwing tayo po ay pupunta sa isang drug establishment o isang drug facility or pharmacy, hospital man po yan or sa drugstore or community, tayo po ay dapat na ino-offeran ng mga nagbibigay sa atin ng gamot. Hindi po ba dapat ang unang tanong nila sa atin pag tayo mag-aabot ng reseta ay, generic po ba ma'am or branded? Kung tayo po ay hindi nila binibigyan ng kaalaman or opportunity na makapagpamili kung ano po ang gusto natin sa generic or branded, maaari din po silang mabilang doon sa ating pwedeng maging sanction sa Generics Act of 1988. Dito po sa huli, nakalagay ang generic menu card sa mga butika. Ito po ay isang requirement sa lahat ng butika. Ang generic menu card po ay isa po siyang table or chart na nakalagay lahat ng available na generic medicine sa butika. Dito po, kung tayo ay pupunta at bibili ng gamot, maaari po natin hingin sa kanila ang generic menu card at tayo po ang mamimili kung ano yung available doon sa butika. Ito po nakikita natin ngayon ay ang laman ng tamang reseta. Kung wala po ang isang parte dito, ay matatawag po siyang violation ng isang reseta. So una po, dapat tinitignan natin, kung tayo po ay nasa butika, pag meron pong kulang dito ay hindi po siya maaaring i-dispense o ibigay. Kung wala po ang label ng pangalan ng doktor, ang mga detalye ng doktor, o wala ang pangalan ng pasyente, pwede pong i-hold ang reseta upang i-verify po ito kung saan nanggaling or kung tamang reseta po ba yung dala ng mga pasyente. Dito po makikita natin yung salitang amlodipine. Ang amlodipine po ay halimbawa ng isang generic na gamot. Lahat po ng reseta ay dapat ilagay ang generic na terminolohiya. And then sa baba po niya, ang brand X, yan po ang brand name ng gamot. Sa isang reseta po, maaaring ilagay ang generic at walang brand name or maaaring may generic and brand name. Ayan po. At ang ibang detalye po na isang reseta, kung ilang gamot o tablet ang ibibigay, instruction po sa pasyente at instruction sa pharmacist na magbibigay. Ang huling detalye po na isang reseta ay ang physician signature at yung mga detalye po na kanyang identification bilang isang registered na doktor. Pag wala po itong pirma, pwede pong hindi ibigay yung gamot na inyong dala-dala. Meron po tayong tatlong uri ng maling reseta: erroneous, violative, and impossible. Ang erroneous po ay maaaring ibigay pa sa inyo, ang violative at impossible ay hindi na pwede. Makikita po natin dito sa erroneous na pag hindi nakalagay ang generic name, or ang generic name po at ang brand name ay napagbaliktad doon sa reseta, tinatawag po itong erroneous. Itong uri po ng maling reseta na ito ay maaari pa pong ibigay. Pero pag ang reseta po natin ay nasa violative, kung saan naman ang generic na pangalan ng gamot ay hindi nababasa, o di kaya ilalagay ng ating prescriber na no substitution or bawal palitan yung gamot, violative po ito at pwedeng hindi ibigay sa inyo. Ito po ay pwedeng i-report sa Department of Health at maaari pong magkaroon ng record or sanction yung ating mga prescriber. Ang imposible naman po na prescription ay hindi mabasa either brand name at generic. Ganon din po ang proseso, hindi rin po ito pwedeng ibigay sa pasyente at kailangan pong i-report ito sa DOH para po magkaroon ng nararapat na action. Ano ang generics na gamot? Ang generic ay mas murang alternatibo sa mga branded medicines, ngunit nagtataglay ng parehong active ingredient, kaya nakasisigurado na pareho ang epekto nito sa pasyente. Ang isang gamot po ay merong tinatawag na active ingredient at merong excipient. Ang active ingredient po ang gumagawa ng nananais natin na epekto ng gamot. Kung halimbawa po sa paracetamol, ang paracetamol po ay isang generic na gamot.
ang paracetamol din po ang nagkukos ng effect na gusto po natin. May iba po siyang halo, kagaya ng starch, sugar, yun po yung tinatawag natin na excipients. Sa generic na gamot po, ang active ingredient ay pareho lang ng nilalagay sa isang branded na gamot. Kung saan po, ang generic at brand name, pareho lang po yung active ingredient nila, pareho lang din po yung content nila. Ang pinagkaiba lang po niyan madalas ay yung excipient o yung mga ibang halo na pong gamot. Ang mga generic na gamot ay kopya ng mga originator, branded, or innovator na gamot. Ito ang mga gamot na nauna na sa market. Dito naman po, na-mention ang salitang innovator or originator. Ang originator or branded na ang originator, branded, o innovator na mga gamot naman po, yan yung nauna po sa market. Sila po ang may mga patent. Ibig sabihin po, sila ang dumaan sa proseso from research, scientific studies. Kadalasan po umaabot siya ng 15 to 20 years. Kung kaya po pag nagawa na nila yung isang product na gamot na ito, binibigyan po sila ng karapatan na sa time frame na ito, sila lang ang pwedeng magbenta. So sila lang po mas mahal, and then sila lang po yung branded at hindi po nila kailangan ilagay yung generic na terminolohiya. Pero pag natapos na po yung patent period na yun, i-open na po siya sa public para makapag-produce ng generic. That's the time po na dadami ang manufacturer and dadami po ang gumagawa, kaya kaya na po siyang i-offer ng mas mura. And by the time din po na yun, naibalik na yung kita doon sa ating innovator, kaya po pwede na tayo mag-produce ng generic. Next slide po. Dito po minention natin ang iba't ibang klase ng generic. Meron din po, aside po dun sa generic na box lang po siya. Ang generic, ito lang po yung makikita natin, paracetamol. Ayan. Pero sa branded generic po, may nakalagay na brand. Pero generic pa rin po siya dahil hindi po siya innovator, hindi po siya yung naunang gumawa. And then we have uni-branded generic. Ito po yung nauuso ngayon, yung ating tinatawag po na Rhinemed, Parex. Uni-branded po siya, mas kinikilala siya sa pangalan ng manufacturer or ng distributor. And then we have branded generic. Ito yung po yung mga naunang ginawa. Patented, kung mapapansin po natin, isa lang po yung pangalan. So, Norvasc, Tylenol, hindi po nakalagay yung generic na terminolohiya. So, paano po ba natin malalaman kung alin ang branded name? Kung ano po yung nasa kahon? Kung ano po yung nasa box? Ito po. Meron po box, paracetamol. Yun po yung generic. Yung nasa baba, yun po ang brand. Ito po yung generic na yung card na mention po natin kanina. Ito po ay requirement sa lahat po na nagbibigay at nagbibenta ng mga gamot. Ang generic na yung card po ay requirement po ito sa pag-a-apply ng license to operate and then sa annual compliance po nila para sa kanilang LTO. So, halimbawa po, isang gamot nakalagay po dito, rifampicin, gamot po ito sa TB, and then ilalagay po lahat ng preparations ang ginagawa. So, kung kamari po meron tayong rifampicin sa ganitong manufacturer, rifampicin sa manufacturer 2, rifampicin sa manufacturer 3, pwede pong makapamili ang pasyente kung ano po yung kanilang ipoprocure. So, hingin lang po natin ito sa butika para makita natin ano po ba yung available pa. Ayan. So, ito po, generics. Menu card ay listahan ng mga gamot na maaaring bilhin sa butika na naglalaman ng kumpletong detalye na isang gamot tulad ng dose, concentration, anyo, tatak, at presyo. Ang generics ay mabisa at abot kaya, hindi dapat maging mahal ang pagpapagaling. So paalala, bumili lamang ng generics na gamot sa mga butika na lisensyado ng Food and Drug Administration o FDA. Ang generics ay mabisa, dekalidad, maaasahan at abot kaya. So isa po sa mga kadalasang tinatanong sa atin, paano po ba nakakasigurado na pareho ang epekto ng isang branded at generic?
Ang Food and Drug Administration po ay may tinatawag na license to operate sa mga manufacturing companies. Kung ano po ang hinihingi sa branded na manufacturer, yun din po ang hinihingi sa mga manufacturer na gumagawa ng generics. Yun din po ang tinatawag natin na good manufacturing and distribution practices. So meron po silang checklist na sinusunod kung kaya't makakasigurado tayo na kung ano ang prosesong pinagdaanan ng branded, yun din po ang prosesong pinagdadaanan ng mga generic. At dito po pinapaalala na bumili lamang ng mga generics na gamot sa mga butikang lisensyado ng Food and Drug o FDA. Dahil sa FDA po, maging sa mga hospital at drugstores ay meron po silang sinusunod na tamang requirements mula po sa storage, mga documents na hinihingi during delivery, and then pag-double check din po ng quality ng mga gamot, yung ating temperature, humidity, chine-check din po yan sa isang lisensyado Food and Drug Administration. Kung kaya't, makakasigurado din po tayo na hindi peke yung generic na binibili natin kahit na mura yung halagang binibigay sa atin. Bakit sinusuportahan ng DOH ang generic na gamot? Ang mga ito ay nagbibigay ng benepisyo sa kalusugan kasabay ng mga benepisyong dulot sa ekonomiya at aspetong pinansyal ng mga pasyente. Kumbaga, panalo po, win-win situation sa isang pasyente dahil gagaling ka na at hindi ka pa gaanong namahalan at gumastos sa gamot na iyong gagamitin. Ugaliing hingi ng abot kayang generic na gamot, hindi dapat maging mahal ang magpagaling. Ayan po. Tayo pong mga pasyente at consumer, karapatan po nating malaman kung ano po ang generic na alternative ng mga gamot na nire-reseta sa atin. Kung kaya't, pag tayo po ay bibili, huwag po tayong mahihiyang magtanong kung may generic po ba nito or meron po bang mas mura na pwedeng maging alternatibo dito sa nakareseta sa atin. Ayun lamang po. Maraming salamat po. Thank you very much po, Jelly Villanueva, our pharmacist. Now we move on to our family planning in line with the World Contraception Day. So, to discuss this is Miss Pamela Tumoya Pagit, our Midwife 6 and Regional Safe Motherhood Program Manager. Ayan, good afternoon po. So pag-usapan po natin no, yung isa-celebrate po natin na World Contraception Day, which is on September 26, no? So ayan po, tara usap tayo sa family planning kasi po yung contraception, pasok po siya sa konteksto po ng ating family planning, no? So ito po ay isang global campaign, no, para mag-raise po ng awareness with regards to contraception and of course po sa sexual and reproductive health po ng ating mga kababaihan. So why it matters po, no, na sineselebrate din natin ito at bakit po mahalaga din yung family planning program. So, as of data po natin, meron pong 851,531 na mga kababaihan nag-e-edad 15 to 49 years old po, no, sa buong Pilipinas na nai-report po natin na mayroong unmet need for modern family planning method. So, ibig sabihin po noon, ito po yung mga kababaihan na ninanais po sanang mag-agwat o hindi pa magbuntis pero wala po silang contraceptive na ginagamit, no? So, bakit din po mahalaga yung family planning? It prevents unplanned pregnancy, no? Kasi mas makakasiguro po tayo na hindi magbubuntis yung ating mga mothers kung sila po ay merong ginagamit na contraception. Ayan, so it also reduces maternal mortality. Naiiwasan po natin na mamatay yung ating mga nanay dahil sa pagbubuntis o kaya po sa panganganak. And of course, it supports gender equality, no? So another thing po, no?
it empowers people to decide if and when to have children. So at least meron silang oras po, no, para makapagplano kung kailan po nila gustong sundan po, no, yung kanilang agwat ng magiging anak. Ayan, so meron po tayong mga types or methods po, no, ng ng mga contraception methods. So nahati po yan sa tatlo. Meron po tayong natural or yung fertility awareness-based methods. Meron po tayong hormonal methods. At meron po tayong permanent methods. So balikan ko lang po, no, pag sinabi pong family planning, hindi lang po yung mga gustong mag-agwat ang pwedeng gumamit nito, no? So ito din po ay applicable sa mga couple na may intensyon na mag-achieve, magbuntis, no? So meron tayong tatlong intention po kung bakit pwede tayong gumamit ng family planning, no? So number one, yung mga couple or mga kababaihan po na achieving, sila po yung mga gustong magbuntis, no? Pangalawa po yung spacing, gusto po nila yung agwat ng anak ay 3 to 5 years lang, no? And then lastly is yung limiting. Tama na. Ayaw na pong sundan yung anak kung sa tingin nila enough na po sa kanila yung dami ng kanilang anak at pagbuo ng pamilya. So pag-usapan po natin kung ano yung mga methods under po ng natural or fertility awareness-based methods. Number one po is the lactational amenorrhea method, no? Siguro po familiar na din po ito sa lahat, no? So meron po tayong criteria naman pagdating sa LAM. Sino ba yung na-identify? Paano malalaman na ang gagamit pala ni mother na method ay lactation amenorrhea method? So number one, dapat yung baby ni mother ay less than 6 months old. Pangalawa, hindi pa bumabalik yung regla ni mother. And of course, pangatlo po, walang ibang binibigay na gatas sa bata. Walang vitamins na binibigay, kundi gatas lang po ni mother. So second po is the standard days method. So ito naman po yung, meron pa tayong tool na ginagamit dito, tinatawag po nating cycle beads, no? So, ayan, kung makita nyo po, ito pong standard days method, cervical mucus method, at saka yung symptothermal method. Ito po ay fertility awareness-based method, katulad po na nabanggit ko kanina. Hindi lang po ito sa mga couple na gustong mag-agwat, mga ayaw pa magbuntis, kundi pati po yung mga gustong magbuntis, pwede gumamit na to. At ito pong tatlo yung applicable po sa kanila, no? Kasi ito pong method na to, ma-identify po nila kung kailan yung fertile period nila. Siyempre kung kailan yung fertile period, yun po yung time na mag-make love po sila para makabuo po ng baby, no? So daanan lang po natin, cervical mucus method. Ito po yung isang method sa family planning kung saan para malaman mo po na fertile ka, kailangan mo po i-check yung discharge na lumalabas po sa puwerta ng mga babae. Ayan, so yung symptothermal method naman po, ito po yung pinag-combine. I-check mo po dapat yung lumalabas na discharge sa puwerta ng babae. At the same time, kailangan i-monitor yung temperature po nung nanay para ma-identify po yung fertile and infertile days po ng mga nanay. Ayan. So next po, hormonal methods. So first, meron tayong pills. Sa pills po, meron tayong dalawang klase. Yung una is the combined oral contraceptive, COC po, no? The next one is the progestin-only pills. Yun naman po yung binibigay natin sa mga nagpapasusong nanay. Dahil ito po ay hindi po naaapektuhan yung production po ng milk supply habang lactating si mother. So next is injectables, no? So ito po ay yung tinuturok natin IM, no, intramuscular sa mga nanay. So every 3 months po ito na nag-due date. So every 3 months kailangan bumalik po ng mga mothers natin para mabigyan po siya ng injectables. The next one is the implant, no? So implant, familiar po sa implant, no? So yung implant, ito po ay nilalagay po sa ating braso subdermally, no? So effective po ito for 3 years naman po. Ayan. So yung next po natin is the permanent method. So for mga kababaihan, meron po tayong BTL na tinatawag o kaya po ay bilateral tubal ligation, no? And then of course yung vasectomy po para sa mga kalalakihan. So yan po yung mga permanent methods natin. Ngayon, kapag po mayroong mga mothers na gustong mag-access po, no, sa ating family planning services, unang-una, kailangan po ma-establish or ma-assess po natin ng mga healthcare providers sa mga RHUs, hospitals po, no, sa mga facilities,
kung ano muna po yung kanilang reproductive intention. Ano bang gusto ni mother? Achieving ba? Baka achieving naman yung gusto ni mother. Siyempre, magpo-fall po siya kung ano yung methods na pwede nating ibigay sa kanya. Ngayon, kung spacing naman, meron din po tayong mga recommended, no? May mga options si mother na pwede niyang gamitin para po makapag-space siya ng pagbubuntis. Ngayon, kung limiting na po talaga, ayaw na ni mother magbuntis, ayaw na ng mag-asawa, so dito po sila pwede pumasok sa permanent method, no? So, kailangan maayos po yung assessment and of course, yung counseling natin kasi ito po ay irreversible. Di ba kapag na-BTL na si mother, dapat decided na po talaga sila na hindi na mag-aanak kasi baka po bigla nag-BTL na tapos gusto pa palang masundan yung anak, no? So, isa po yun sa kailangan masusing counseling and of course, assessment kapag po ang kukunin or ang gusto po na method ng ating couple ay yung permanent methods. Ayan, so meron din po tayong condom, of course, no? So, meron din po tayong intrauterine device, na hormonal po yung available dito sa atin. So, ito naman po intrauterine device, effective po ito sa mga kababaihan 10 to 12 years. So, kung halimbawa gusto na din po ng couple na limiting, ayaw na po mag-anak, ayaw na dagdagan, pero ayaw ng surgical operation. So, pwede po natin din na ma-encourage po sila, no, mai-offer sa kanila yung intrauterine device po na method. Ayan, so sa status po natin ngayon sa Bicol Region, ilan po kaya yung women and reproductive age na gumagamit ng modern family planning method, no? So hindi lang po nakalagay yung data, no, but to be exact, yung 2020 po, meron po tayong 429,559 na nag-eedad pong 15 to 49 years old na mga kababaihan na gumagamit po ng modern family planning method, no? As to latest po natin, na 2024, meron po tayong 478,179 na nag-a-access ng family planning method sa Bicol Region. Ayan, so pag-usapan naman po natin, ano po, di ba ang dami po kasi nating methods, no? Meron tayong natural, merong hormonal, merong permanent, merong long-acting, no? So yung tatlong most commonly used po, no, na modern family planning method po dito sa Bicol Region as 2024 data po. So first po is yung ating COC pills, no? So sa ngayon po, COC po yung mas maraming nag-a-access na mga mothers. Usually, yun po yung mga ginagamit, no? Followed by, of course, po yung ating implant. And then, top 3 po is yung ating injectables. Ayan. So far, yun lang po for the family planning program. Thank you very much po, Ms. Pamela Jumoya Pabit, our Midwife 6 and Regional Safe Motherhood Program Manager. For our next topic is tuberculosis awareness to be given by Ms. Aida Rubidi Jeremias, our Nurse Program Coordinator. Good afternoon po. Let me start po my presentation with definition po ng TB disease, yung prevention, transmission, and treatment para po may same understanding po tayo ng disease. So ano po ang TB or tuberculosis? Ito po ay isang infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis bacteria. It affects primarily po yung ating lungs, pero pwede din pong maapektuhan yung ating ibang organs like ang ating body like brain, yung ating bones, yung ating skin. So paglabas na po ng lungs, ang tawag po doon ay extrapulmonary TB. So ito po, kung nakikita nyo yung picture, ito po ang itsura ng ating TB bacteria. Pula siya ang color. Pag tinignan mo po siya sa microscope. Pag ito po ay na-inhale o nalanghap po ng isang tao, magmumultiply po siya sa lungs. So yung tao naka-inhale o nakalanghap ng TB bacteria, hindi naman agad-agad magkaka-TB po kayo. So meron po tayong immune system, siya po ang lumalaban doon sa TB bacteria. So dapat malakas yung ating katawan, malakas ang ating immune system para po
hindi magiging active po yung ating TB bacteria. Pag hindi po active yung ating TB bacteria, meron pong tawag doon. Siya po ay tinatawag na latent TB. Pag latent TB po, meron kang bacteria pero inactive po siya. Hindi ka po makakahawa. Pero pag bumaba po ang inyong immune system, mag-a-activate po yung TB bacteria. So dapat po malakas ang ating katawan. Pag mahina po ang ating immune system, so magiging active po yung TB bacteria, makakahawa ka na po noon. So paano po ang transmission? Pag meron po ang isang taong active TB, siya po ay uubo, bumabahing, o kahit pag nagsalita po siya ng malakas, or ang isang example pa nga kung nagbibideo okay or kumakanta, kasi may force, may microphone na nagsisigaw pa, di ba? Pag nagkakanta ng My Way. Joke lang po. So nagre-release po tayo ng TB bacteria noon. Kasi yung TB bacteria is airborne. So pag nailabas po natin siya, airborne, nasususpend po siya sa air ng several hours. Okay po? So paano yung mga kasamahan po ng may TB bacteria, magiging close contact na siya. So sa TB program, meron po kami tinatawag na mga close contact. So dito po, nakalagay naman po dito, non-contact, yun po yung hindi po na-spread, yung hindi po siya infectious, kahit hindi nakakahawa. Hindi po nakakahawa. Kung makipag-shake hands, yung hindi po nakakahawa kahit makipag-shake hands or humawak po sa damit, or sabi minsan po, pag may kasamang may TB, hinihiwalay yung mga kubyertos sa bahay, mga gamit, damit. Hindi naman po yun infected kasi linalaban naman natin siya, hinuhugasan. Yung airborne, yung bacteria po ay namamatay naman po siya sa direct sunlight. So pag lang po, pag nasa enclosed room kayo, sumakay kayo ng van, na aircon, or bus, tapos may naghatching, nag-ubo na may TB, pwede pong malanghap na yung TB bacteria. So ano po yung mga symptoms ng may TB? Ito po, may ubo na 2 weeks or more. So kahit uminom po kayo ng gamot, hindi siya nararahay. Hindi siya gumagaling. Umuubo ka pa rin. May fever, may kalentura sa banggi. Kahit meron pong excessive sweating during sleep. Kahit naka-aircon, may sweating, hindi ka, so hindi ka pa naman menopause. Kasi, minsan po kasi pag menopausal na, iniinitan kahit naka-aircon, may sweating. May chest pain. Masakit po pag hahangos o paghinga. May weight loss. Kahit hindi ka naman po nagda-diet, may weight loss ka. And may loss of appetite. Kahit masarap ang pagkain, hindi ka talaga ginaganahan. And minsan po, merong dugo yung ating plema. So minsan po, may nararamdaman na po tayo, ang iba pong tao may nararamdaman na pinapabayaan.
late na sila magpakonsulta, hindi nila alam, nakaka-infect na po pala sila. So, ang Department of Health po, through the National TB Control Program, ito po yung nag-in-charge o nagmamanage ng programa sa Department of Health. May vision po na TB-free Philippines with zero deaths. So, challenging po yung vision, pero ito po yung pangarap ng program o ng ating gobyerno. Paano po yung gagawin? Ito po yung mission. Effectively undertake a multi-sectoral approach for intensified people-centered, inclusive, and quality TB care and support. So, kailangan po multi-sectoral po ang approach. So, nakikipag-collaborate, nakikipag-network kami sa other agencies, private sectors, NGOs, para po ma-achieve yung TB-free Philippines. Hindi naman po ibig sabihin ito na TB-free Philippines with zero death. Bukas na eh. Ito po ay long-term naman po. Pinapagplanuhan po namin together with local government units, with the provincial and municipal, para po ito ma-achieve. So yung goal po ng program is ma-accelerate ang reduction ng TB mortality from 18 to 5 per 100,000 population. And yung TB incidence rate from 643 to 300 per 100,000 population. And TB catastrophic cost to 0% of TB affected household. So, sana po, wala na out of pocket yung mga tao pagdating po sa tuberculosis. Pero ano po, may study po na pinakita sa amin, yung mga TB patient, mas malaki po ang gastos nila, hindi sa gamot, kundi sa mga yung mga herbal. Mas ginagastusan nila yung pagbili ng mga herbal products kaysa TB meds. Mas bilib yata sila sa mga herbal products. Ito po yung data namin. 2024 po ito. Kasi 2024 po yung kinuha namin because ito po yung nagtapos nga ng gamutan. So, noong 2024, meron pong na-enroll na 31,399 sa Bicol Region. And ang Albay po, out of 31,399, meron pong na-enroll na 8,344. And yung gagamot po, nagkaroon po tayo sa Bicol Region 25,919 na nagamot na TB patient. And out of that, 5,748 po ang Albay. Yung 2025 na data po, kasi hindi pa man po tapos, nasa second quarter, alam po yung nakuha namin na data. So, meron na pong na-enroll na 15,533. And yung Albay po is nasa 3,838 na po. Ito pong treatment success rate o kung yung pong mga nagamot, ito po, yan po yung data na nakuha namin, yung mga provinces po na nagamot po yung mga pasyenteng na-enroll noong 2024. So percentage po ito, yung Albay, 97%, yung Masbate, 94%, yung Sorsogon, 94%, yung Catanduanes, 93%, Cam Norte, 92%,
Same with Kamsur, 92%. Overall po, yung region is 94% po yung treatment success rate. Ibig sabihin, yung mga na-enroll, yan po yung successfully treated o nagamot ng mga pasyente. Ito po yung preventing TB transmission. So meron po ang programa na vocabulary na sana po ito po yung ipamahagi din po ninyo sa mga listeners niyo. Or pwede din pong gamitin natin pang araw-araw yung ating vocabulary o cough etiquette po. Importante po kasi ito sa may mga sakit o walang sakit. Ito po o vocabulary. Ibig sabihin, umupo at bumahin gamit ang panyo or tissue. Huwag yung kamay. Magtakip ng ilong at bibig pag may umupo o bumahin malapit sa iyo. Ugaliin nasa tamang lugar o paraan ang pagdura. Huwag tumura sa kalsada at sa lupa. Gumamit ng tissue o papel at itapon po sa basurahan. And then, bigyan halaga ang paghugas ng kamay matapos umubo. O kailangan na gamitin ang manggas o loob ng damit kapag umubo kung wala pong panyo or tissue. Kasi, sinabi ko nga po, ang TB bacteria ay, pag ito ay nilabas, suspended po siya sa air na pwedeng malanghap po natin. And then, ensure good ventilation. So kung nasa ang bahay niyo po or kung nasa loob po kayo ng isang maliit na kwarto na aircon, kailangan po paminsan-minsan i-open natin para naman yung hangin mailabas kung ano man po ang mga bacteria na nasa loob ng ating kwarto. Then, maintain strong immunity. Alam na po natin ito kasi dapat malakas po ang ating katawan. Kumain ng nutritious food. Exercise regularly para po yung ating immune system ay lumakas. Ipagbawal ba ang pagsigarilyo at pag-inom? Tapos, pag umiinom na po ng gamot, dapat tapusin yung gamutan. Yung gamutan po is 6 months. At kung may sakit, during yung kung hindi pa nakakainom ng gamot, mag-isolate po muna or gumamit na mask. Meron din po meron din po ang program ng TB preventive treatment. So meron po gamot para sa preventive ng TB tuberculosis. Na available din po ito, treatment na ito sa ating mga rural health units. So yung treatment process, ang screening po natin sa TB is chest x-ray. Pag nakita po sa chest x-ray na positive ka sa TB, kailangan po examine yung inyong plema. And then, pag positive ka po sa TB, nakita doon sa sputum exam na meron kang TB, doon ito po yung treatment regimen natin. 6 months po ang treatment natin, 2 months intensive phase na isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol. Yan po mga antibiotics na yan ay nasa isang tablet na po yan. Yan po yung bagong innovation. Kasi noong panahon, yung mga antibiotic na yan, isang tablet yan. So ngayon, meron na po tayong tinatawag na fixed dose. Isang tablet, nandiyan na yan lahat ng gamot. Depende na lang po yan sa timbang.
Kung mabigat ka, pwedeng 2 tablet ang ipapainom sa inyo. So, ang continuation phase ay dalawang gamot pero sa isang tableta na lang po siya. So, kailangan po yung 6 months ay matapos ng isang pasyente. Hindi po dapat siyang mag-absent sa paggagamot, sa pag-inom ng gamot. Kasi pwede pong maging resistant siya doon sa tinatawag nating first-line drugs ng TB. Pag naging drug resistant siya doon sa first-line drugs, magiging drug resistant na siya, iba na po ang iinumin na gamot. So mas malakas ng antibiotics ang kailangan inumin niya, and yung gamutan pwede nang tumagal ng 9 months to 12 months. So meron po tayong supportive care sa pasyente. Minomonitor po niya yung side effects, kasi pag uminom ka ng gamot, minsan yung allergy, may mga ang reklamo niya, bakit umiba na yung color ng ihip. So minomonitor po yan ng mga health staff natin sa rural health unit. So pag meron pong ganun kapag mga allergy, kailangan pumunta po sila sa health center para mabigyan lunas yung mga allergy nila. Huwag mag-stop. Kailangan pumunta ulit sa health center. Yun nga po, ulitin ko, dapat complete the full course of antibiotics. Kahit po yung symptom, halimbawa meron po kasi uminom ng gamot, after 1 month, okay na yung pakiramdam. Ibig sabihin na i-epekto na yung gamot. Ini-stop po ng iba yung inuman. Hindi po dapat. Dapat kahit kung okay na yung kanyang pakiramdam, kailangan tapusin po yung 6 months na gamutan para po hindi tayo mag-drug resistant. Ito po ang sample ng gamot. Ito po naman yung sample ng sa drug resistant. Ang bago po dito sa drug resistant, dati meron injection. Ngayon, wala na. Lahat na lang tablet para madali ang gamutan po ng mga pasyente. Yung TB nga natin, dati po may injection din niya na streptomycin, pero ngayon dahil 6 dose na tablet na, sa isang tableta na lang lahat ng antibiotic para po madali ang pag-inom, and yung adherence sa gamutan is madali din. Ito po yung strategy na ginagawa o ginagamit ng ating mga health workers sa rural health unit. Yung directly observed treatment, DOTS or tutok gamutan. Ino-observe or nagpapantay po yung ating health worker, pwede pong HW, nurse, midwife, doon sa baba, para po makita niya talaga na nagiinom ang pasyente. Minsan po kasi tinatago, ayaw uminom. Pwede din po yung patient-centered care, yung pasyente pwede pumili kung sino ang gusto niya magtutok sa kanya ng gamutan, or sino ang magbibigay sa kanya ng gamot. Pwede naman po kasi yung kanyang relative, asawa, anak. And meron din po tayong tinatawag na video doc. Binibidyohan po ang sarili gamit po yung cellphone lang, na papatunay lang po na siya ay umiinom ng gamot. Ginagamit po ito kung sabi namin, pag nag-monitor kami, pag tinatanong namin, o bakit nag-video na lang kayo? Kasi naglantuak niya yung suan niya. Naglantuak na aso, pasyente, or siguro nagbakasyon sa ibang lugar, so daradara nilang sumulong para mahiling lang, mapatunayan, mag-monitor ng healthcare worker. So video na lang po ang ginagamit.
So, yung sabi ko po nga kayo na minomonitor po yung pag-intake ng gamot. Dapat po yung pag-iinom ng gamot 2 hours before a meal or 2 hours after meal para po yung absorption ng gamot maganda. Minomonitor po yung side effect ng ating mga rural health physician or nurses. And then, kailangan po may regular check-up pa din. Sa TB dots po, after 2 months na inuman, kailangan magpa-laboratory po sila para makita, ma-monitor ng mga healthcare workers kung tumalab na po yung gamot, kung bumaba na yung bacteria, nawala na ba yung bacteria. Kaya po, after 2 months na inuman, kailangan magpa-laboratory. Then, after pag ika-5th month, kailangan magpa-laboratory ulit. Kung umaayos na ba ang lagay ng pasyente. Then, after gamutan, kailangan magpa-laboratory ulit. Sputum lang po ang ini-examine yan. So, tinitingnan kung wala ng bacteria yung ating lungs. So, saan po tayo pa rin magpakonsulta? Sa ating rural health units. So, sa mga public and private hospitals or private clinics kasi mga private doctors ay nakipag-partner na din po kami sa kanila. Ang cost of services, free po yung laboratory kung sa rural health unit. Kung halimbawa hindi available sa rural health unit, meron po kaming kinontrata o nakipag-partner po kami sa mga private laboratories para lang po makapag-laboratory yung ating mga TB patients. So, para walang rason na hindi niya available ang laboratory naman sa RHU. Wala pong rason. Ma-refer po yung RHU doon sa partner na private laboratory. So, ang TB po is curable. Basta, sumunod lang po sa tamang gamutan. Ikumpleto po yung 6 months. Minsan po kasi nagna 9 months. Depende po sa doktor. Pero ang pinaka-maikli is 6 months. So, dito po nakalagay important notes, find your nearest DOTS accredited facility. Pero lahat naman po ng ating rural health unit ay mga nagbibigay ng serbisyo sa tuberculosis. And meron din po tayong partner ng mga private hospital na nagbibigay din po ng gamot na libre. At share ko lang po, ito po yung, meron po ang Department of Health Center for Health Development, ang office namin na mobile X-ray. So, nakaka-request po yung mga local government unit, other government agencies na aming mobile X-ray. Magpapaschedule lang po para ma-avail yung free X-ray. Ano na po siya? AI yung result. Hindi siya official kasi kailangan po ng radiologist para maging official. Pero, makukuha agad ang result kasi meron ng AI na po ang gumagawa, nagpapasa. So, ibibigay na lang sa health center para makita kung may TB ka. So, marami na din po ang nag-avail ng ating mobile X-ray. Ito po yung yung sinabi kanina ni Doktora last August 29. Yung mga area na join po doon sa active case finding. And ito po yung mga MMG, lab works, Sacred Heart,
yun po nagkaroon ng 1,564 na na-explain as August 29. So last slide na po ito, talaga po kailangan po laboratory approach para po ma-eliminate ang tuberculosis dito sa Philippines. So ito po yung mga ginagawa namin, information campaign, meron po community health education, yung ating mga rural activities, gumagawa po dito, TB screening, chest, mobile chest x-ray, civil society, ito po yung mga tumutulong sa program, yung TB People Philippines, PhilCat, the partnership with LGUs and NGOs for outreach support. Yung meron po tayong partnership networks, collaboration, meron din tayong PhilHealth, kasi may PhilHealth package po ang TB. Partner din po natin yung WHO, USAID, Global Fund, yung laking tulong po ng Philippine Business for Social Progress. Yung PBXP po ang nagbigay ng mobile x-ray na ginagamit ngayon sa region. And other, yung mga gamit po na nagbibigay din po sila ng gamot. Nagbibigay din po ng gamot itong mga development partners nagdo-donate ng gamot sa DOH. Pati po yung ginagamit sa laboratory, nag-donate din po sila. Ito lang po yung gusto namin sabihin, paabot sa ating mga kasamahan or napili po ninyo kaming matulungan na mapaabot sa mga listener na ang TB po is curable and treatable. Magpakonsulta lang ng maaga pag may nararamdaman po sa katawan. And i-complete po yung gamutan na 6 months. So, ito po, help others access care, spread the word, and work together for a TB-free future. So, ending TB requires a whole of society approach. So, ang pag-end TB starts po with you, with me, lahat po tayo, sama-sama natin sukuin ang TB para po ma-achieve natin yung vision ng ating government. Kasi lahat naman po tayo affected ng disease kung hindi po ito masusugpo. And very mahal ang pagpagamot. Ang isang pasyente po, ang ginagastos ng gobyerno is 7,000 sa 6 months. May mga laboratory pa yan na pinupondohan ng government. So malaki po ang perang linalagay po talaga ng government dyan. Pag ikaw naging drug resistant, 1 million po ang ginagastos bawat pasyente. Kasi yung gamot ng drug resistant is mahal. And hindi pa siya available sa ating butika. So, dinodonate pa rin po yan sa atin. So, wag na tayo umabot sa drug-resistant TB. Pag hindi pa rin, pag drug-resistant kayo, tapos tumigil-tigil pa kayo sa pag-inom ng gamot, magiging XDR na po kayo. Extensive drug-resistant na. So, mas malakas na antibiotic, baka hindi na natin kayanin yung gamutan. Okay po. Thank you. Sana po, yun lang po, ulitin ko lang. Sana maging
mag-advocate po kayo doon sa vocabulary. Thank you. Thank you very much po, Ms. Ida Ruby Jeremias, our Nurse Program Coordinator. So, bago po tayo dumako sa ating open forum, let's acknowledge our other media partners here. Hello po kay Ma'am Jonah and Edna Laksa from Bomboracho. Hello po. Thank you po for coming. Mr. Haji Sawali from CNBN ITV. Sir, hello po. Mr. Raymart Esteves from ABN ITV. Hello po. Yan. So, Sir Ronnie Beren from DWIZ. Hello po, sir. Miss Ella Lamoso from DWRC-FM. Kasama po ni Ma'am Ella si Sir Alan Toledo. Hello po. Ayan. Sir Alvis Aison, tama po. Sir Alvin, yes po, from DWAY-FM. And Mr. Harley from Ibalong ITV. Ayan. Maraming salamat po. And we have with us from Abante Radio, Miss Rosa Solarte. Ayan. Hi, ma'am. Okay, so few reminders lang po ulit. So, as much as possible, let's limit our questions to one question and one follow-up po. So, for the benefit of time. And ang unang question po will be from Ma'am Eden. So, yes po. Hey po, good afternoon po sa Ito Boss. Ang nahapot ko po, kung halimbawa, nabanggit mo po kaso bago sa video yan, kung ang nagkakanta baga may TV, posible po pang mahawa. Parang mahilig ko na ako sa video, okay, Diyos ko tayo. Mahilig ako sa wireless. Nag-video okay pa din na yan. So, may TV. Tapos, nagkakanta din, ipasaman niya yan sa iba. So, posible bang mahawa ang nagkakanta na Masunod na makanta. masunod na makanta? Pwede po niya kasi ma-inhale yung Yung bacteria. bacteria. Pero di man agad-agad kasi kung makusog man po ang immune system, Okay. pwede yung di ka man magkatip. Yung active TB. So lalabanan man po ka, sabi ko po kanina na dapat pakusibuntang sa tuwing immune system. Kung may po kita mag-video, okay. Pag napasaan ka kang may panglaban ka, kung ano man itong bacteria sa tuwing malangha. Kasi ang arang ko po, ang bakterya kaya, nagagadan po yan sa pag nailuwas na, nagagadan po yan pag siguro may minute po yan, kung pirang minute lang siya naghahaloy sa sa air. 'Di ba po? Kaya ang ko na daily siya mahawa tulos kang pag duman sa mic na may bakterya. Yung bacteria po kasi ng TB, na sususpend siya dyan sa hangin for several hours. Pero, nagagadan po siya sa direct sunlight. For pa po? So, saro pa po sa sa TV ni Raray. Di ba, naka-6 months na ngayon, so, inom. So, posible po ba yung bumalik, if ever, na nakahalubing mo siya ni Raray sa igwang TV? Pag ang sarang tao po, cured na, pwede pa man po siyang magka-TB ulit. Pag nagluya po ang sa iyang resistensya, ma'am. So, ibig sabihin, Wala siyang immunity for life. Po. so, kaipuan talaga siya, aware man sa iyang paligid. Opo, dapat aware po. Kaya yung po, vocabulary po talaga ang sa kuya i-advocate. Eh di posible po magtaas po dosage kang sa iyang iinumon. Sa dati po, iba man po dosage kang pigiinom niya. If Yes, ever po. nagbalik siya. I-examinan po siya, giraray, maagi po giraray siya sa laboratory. Maagi po siya giraray. Mapakonsulta po giraray siya sa doktor. Kung daw sila laboratory po. Hihilingon po kung ano na ang sa iyang regimen.
sa TB. Ano po? Sige po. Salamat po. Opo. Dahil pa man siguro yung virus. Good afternoon, ma'am. Totoo po. Yes, ma'am. Yes, Magallanes po, ma'am, from Radio Oragon, Legazpi. Ma'am, sabi ka sa mga moderator, one question, one follow-up. Itaw ko na pang down question, tamo ko na magparabalik-balik. Sa ano po, ma'am, sa kay Ma'am Pamela? Ma'am, first question ko po, duman po sa big implement na pong family planning methods, duman po sa vasectomy, pero percent po kang mga kalalakihan sabi ko lang, nag-avail po kang vasectomy para po sa family planning methods? Sige po, thank you sir. Actually, nag-aantay po ko ng sunod na tanong kasi kala ko dalawa, no? Sige, for... Ang second question ko, ma'am, kung alibaw ang sarong lalaki nagpa-vasectomy, ano po ang epekto kayo sa sarong? So how true po na para nakaapi ang naapit ng sex life, especially po sa erection? Sige po. Ayun, kompleto na sir. Salamat po sa Yes, tanong ma'am. niyo, no? Siguro by number po as of latest data po natin, 2024, meron po tayong total of 229 po, no? Wala po sa data po natin, no? Meron po tayong 229 po na kalalakihan na Buong Bicol na po yan, ma'am. vasectomy for the whole Bicol region po, no? So kung yung side effect naman yung tinatanong po ni Sir with regards to the erection, no? So hindi po siya related doon, no? Hindi nakakawala ng sex drive, no? Pero syempre po, dahil ito ay surgical procedure, though ito po ay NSV, no? For the first week, of course, meron pong uncomfortable po sa lalaki, no? Kasi syempre po, merong incision po na ginawa, no? Pero idagdag ko na lang din po, kapag po ang lalaki nagpa-vasectomy, hindi po siya immediately right after the vasectomy, hindi na makakabuntis, no? So lagi po natin ina-advise po sa mga clients natin na interested for NSV na kailangan po merong ginagamit kung hindi si mister, yung pong kanyang misis na ibang contraception for 3 months, no? Bago po natin ma-declare, masabi po na si yung lalaki na nagpa-vasectomy ay safe na po na hindi makakapagbuntis. Sana nasagot ko yung tanong niyo po, sir. Kay Ma'am Aida po, ma'am, my question is, yung tungkol po ma'am sa tuberculosis, kasi kami po, I'm also a barangay official, sama po sa mga problemang na-encounter me, itong mga residentes mi na may TB, nasusupog po magtaram na may TB sila, kaya nadidipisilan po kami magtaon ng treatment para sa inda. And then second po, itong second question ko po is, paano po ang sarong persona o na member ng family na may TB, ano po ang epekto kayo sa bilog na pamilya? Isip, kamusta po sila kayo? Anong dapat po gibon para makaiwas sa magdakon ang TB sa sarong pamilya po tayo? May pitututukan nila po talaga itong pag may TB po, may isang TB patient na nagpakonsulta sa Rural Health Unit. Gigibuhon po kaya kang staff sa Rural Health Unit. I-examine po so family so kaya iba sa Haroy. I-examine din po siya kasi para po mahiling kung apektado na po sila. Lalo na po kung haloy na nagpakonsulta itong pasyente. Haloy nag-iribahan na dahil nakainom ng bulong. Baka po posibleng may iguana din po itong TB so ibang pag-iriba. Kaya ang instruction po sa Rural Health Unit, pag nagpakonsulta na itong may TB, kaipuhan ka-iriba po so family, i-examine din po ito para lang po mahiling na daiman na mahiling po kung may TB sila para mabulong na rin. Or kung may pa po itong pag nahiling po na walang sakit yung kasama sa bahay, walang TB, meron pong TB preventive treatment na pwedeng itao po duman sa pag-iriba sa halong para din na po sila magkaigwa katong helang. Nakulang pong tabang sir ulit, isugpon ko lang, nakulang tabang po ang mga barangay officials po pag may TB po, may TB kang, may TB duman sa imong barangay.
ma'am. So may discrimination na po na Yan po yung may stigma pa din po hanggang yan ang TB. Kaya dapat po, demand po siya, ang mga tao po, lang ang PHWP, sususog man po siya, and then, demand po yan balangibog sa barangay na may TB. Ang sarong tawag doon sa inyong lugar. Okay. Sir, para kaming TV ng Spedas. Anyway, good afternoon po. Bonbon na po ako, Moranza Legazpi. I just need data po from Ma'am Aida. Sa comparative data lang siguro, ma'am, doon sa na-present po ninyong data kanina, kung ikukumpara po previous year, nagkaroon po ba tayo ng pagtaas o pagbaba ng kaso ng TB dito po sa Bicol Region? And sa follow-up naman, ano po yung mga reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng mga mortality given the fact na yung TB sinasabi natin preventable and curable? Is it lack of awareness? Is it affordability issue po ng mga patients or other related reasons po? Maraming salamat. Doon po sa data, kasi yung data present ko po is 2024 and first and second quarter lang po yun ng 2025. So data po siya compare. So 2023, meron po kaming data, hindi ko lang po na-present. Pero bumaba po yung enrolled na TB patient ngayong 2024. Bumaba po siya. Tapos naman po sa second na tanong mo kung sa mortality, may namamatay. Ang iba po kaya naka-enroll pero doon nagdadagos because ang iba ang dahilan is yung side effect, yung adverse effect ng gamot. Hindi po sila tumutuloy sa gamutan. Naka-enroll na pero doon po nagdadagos because of the adverse effect ng TB meds. Hello po, good afternoon po, ma'am. Labor Service from Alejandro Broadcasting Network. Ma'am, tatanong ko lang po regarding po dun sa family planning. Kasi, di ba po, dapat kailangan gumamit ng contraceptives, di ba? Di lang po sa lalaki, meron din po sa babae like contraceptive pills. So, ano po ma'am ang magiging kasi ang iba mang gumagamit ng contraceptive pills, ano po ang magiging epekto nito pag nasobrahan po sa kababaihan? Sige po. Sir, thank you for your question. Pero pwede ko po i-clarify kung ano po yung gusto nating sabihin na nasobrahan? What I mean po ma'am, kasi ang iba po ma'am kasi na-encounter din po namin, may mga iba pong kababaihan din na gumagamit ng contraceptive pills na nakakompleto nila every month. So di ba ang ano po niya is meron po yan na accounts, di ba? Parang meron po yan accounts na parang dosage. Ano po yung magiging epekto po nito pag tuloy-tuloy ang paggamit? Ayan, sige po. Thank you sir for your question. So siguro, first, dun po sa tuloy-tuloy na paggamit, let's be reminded po na kapag naka-pills po talaga yung babae, mandatory at required na everyday, same time, kailangan niya po uminom ng pills, no? So very strict po tayo pagdating doon. Yun yung dapat na na-assess natin sa client. Kung meron siyang capacity, hindi siya makakalimutin, number one, kasi yun po yung requirement natin na araw-araw same time iinumin. Second po, sir, pagdating po dun sa nasobrahan din siguro, no? Nabanggit ko po kanina na kailangan bago po sila mag-access or kapag nag-access sila ng family planning, ma-establish, ma-assess po natin ano yung gusto nilang mangyari, no? So, siguro po yung
gusto nyo lang din pong sabihin yung length po ng pag-inom ng pills. Tama po ako, Sir Ner, para kung sobrang tagal na niyang umiinom. So, una po kasi kailangan ma-assess po natin kung ito po bang babae, ilang taon po ba yung gap, yung interval bago magbuntis. Kasi kung ito po ay limiting, ayaw na sundan, of course, we can offer other methods po, no, aside from pills, no? Nabanggit po natin kanina, meron tayong mga long-acting reversible contraceptive, katulad po ng implant, na good for 3 years siya, IUD na good for 10 to 12 years, o kaya po yung ating DMCA po na every 3 months, tinutusok po sa braso ng ating mga mother. So balikan ko lang, sir, no? Mas maganda po na hindi talaga siya magbibili, no? Out of pocket, kung tayo bibili sa pharmacy. Kung pwede naman yun kung may prefer brand. Pero sa pharmacy po, kasi syempre wala po nagbibigay ng counseling sa paano iinumin, no? Tulad na po ng assessment, ano yung mas suitable doon sa client natin na method, no? Kasi sabi ko nga po, kapag ang gusto niya ay long term pala, limiting, ayaw niya na mag-anak, ayaw na masundan yung anak, we rather offer another method aside po doon sa pills. Tapos, baka din, sir, yung question mo is with regards to anong epekto, side effects, no? Or mas tinatawag po natin siya common experiences, no? Mga karaniwang nararamdaman ng mga babaeng gumagamit ng pills, no? Kasi baka lang po magkaroon kasi ng negative connotation, di ba? Kapag po side effects yung ginagamit natin. So, ito po ay karaniwang nararamdaman talaga nila kapag gumagamit ng pills, no? Hindi lang pills, lahat po ng hormonal method. Dahil ito po ay hormonal, no? So, usually po ang nararamdaman ng ating mga mothers na gumagamit po nito, usually headache, dahil nga po ito ay merong content na hormones. Nasagot ko po ba, sir? Thank you so much po. Salamat, ma'am. Julas, ma'am, ng Barracuda ATV. Tig-iisang tanong tapos follow-up doon sa mga RSO speaker po natin. Una po kay Ma'am Gilly dito sa generic awareness, ma'am. Kasi sinulat yung mga tanong ko para yung for information and awareness na din, ma'am, para sigurado tayo doon sa paliwanag mo about doon sa generics. Para lumalabas na yung generics i-counterfeit na doon sa branded na produkto. Ganun po ba yung ibig mong sabihin doon sa yung generics ginawa galing doon sa branded products, parang counterfeit or pirated products. Para maintindihan ng ating mga viewers, mga natin, kung ano yung ibig sabihin mo. Thank you po, sir, sa tanong. I-clarify lang po natin, ang counterfeit po ay ginagamit sa mga peking gamot. So, ang counterfeit po pwede siyang peke dahil hindi po siya nakakapag-cause ng effect. Iba po yung laman ng gamot o kaya ay sobrang baba ng laman ng gamot at hindi siya nakakapag-cause ng effect. So, malayo-malayo po siya sa generics dahil ang generics po ay kasing bisa lamang ng branded. Ang branded po, gaya na naipaliwanag natin kanina, yun po yung mga innovator, sila po yung nauna. Dahil po sila yung gumastos simula sa pagkakandak ng research hanggang ito ay mabuo, meron po silang allowed period of time na sila lang yung gumagawa. Kaya mahal po yung kanilang ang pagbenta. And then ang generic po, pagtapos na yung patent period, i-open na po siya sa lahat ng manufacturer na pwede na nilang gawin yung kagaya po ng branded na mga gamot. So dahil hindi na po sila gagastos sa research, sa mga iba pong studies, pwede na po nilang gawin ito na mas mura. And yung na-mention din po natin kanina na meron pong excipients. So halimbawa po niyan ay pwede po mas mura yung ginagamit nilang uri ng starch or mas mura po yung raw materials na ginamit nila. Kaya nagiging mas mura po ang generics. Pero kung titignan po natin ang proseso, pinagdaanan po nila, and then yung quantity or amount, pareho lang po ang katumbas. So kung halimbawa po 500 mg ng paracetamol sa branded, 500 mg din po yung gagamitin sa generic. Pag mas bumaba po dun sa 500 mg, that's the time po na magiging counterfeit po siya, kaya hindi magiging effective. Okay, follow up, ma'am. Meron na po ba tayong nakasuhan ng mga
butika o klinika na hindi po nagre-reseta ng mga generics? Mga pwede po magreseta ay ating mga doktor. Yung Ang record po natin. Oo, Opo. sa record. Sa atin po ngayon wala po tayong record niyan dahil ang proseso po niyan, ang makakasagot na po ay Professional Regulation Commission. Dahil po doon sa Generics Act, ang magiging kaso po ng isang prescriber pag sila po ay hindi gumamit ng generics ay reprimand sa PRC po or pwede silang masuspend o kaya matanggal po ng lisensya. So sila po yung regulatory body natin regarding po doon. Sa mga butika naman po, maaari din po silang matanggalan ng license to operate o kaya magkaroon po ng suspension. So depende po doon sa ilang counts po yung report na naging violation po nila dito. Okay, thank you so much, ma'am. Kay Ma'am Pamela, ma'am, sa family planning. Dito po kasi sa record natin, ma'am, sundan yung tanong kanina, yung about doon sa vasectomy na may data po tayo. Pwede po ba itong i-apply doon sa mga kababayan natin na miyembro ng third sex na pwede silang magpa-vasectomy? Yung mga bakla? Sige. Una sir, linawin ko lang po, no? Pagdating sa family planning po, protected po tayo ng informed choice and voluntarism. Wherein, dapat po, kapag yung client magpapagawa ng ganon, hindi po siya pinilit. Dapat po, kagustuhan po noong client. Aside from that, meron po tayong mga rights ng clients pagdating sa family planning. Una na lang po, right to information. Dapat lahat po ng information ma-receive ng client. Mapa-disadvantage or disadvantages man po yan, yung mga common experiences, dapat po lahat ito na ibibigay po natin sa ating mga clients. So, if yung tanong mo po, sir, ay pwede, kung sila po ay willing at gusto nila, informed sila, nag-volunteer sila, wala pong problema yun, no? Kasi ito naman po ay merong papapirmahan tayo sa kanilang consent as long as hindi po natin sila pinili. Kasi wala po kasi tayong awareness program sa mga ganyan, ma'am. Baka marami pong mga kababayan natin na mga miyembro ng third sex na gusto mag-asawa pero ayaw magkaanak kasi sa puso nila babae sila. Baka mabigyan natin ng karapatan sa information dissemination awareness program ng DOH. Sige po. Sir, actually maraming salamat po no, dito sa ating activity ngayon. Kasi isa din po ito sa susi dahil alam po natin na mga media partners po tayo makakatulong po sa ating mga advokasya no, na mas mapaigting, mas mapalakas no, yung pag-disseminate po natin ng mga ganitong information na yung family planning po ay hindi lang po ito para sa may asawa, pwede po sa single, no? Hindi lang po ito dapat sa lalaki, kahit po anong kasarian, no? Basta po gustong gumamit, wala din pong problema, no? As long as hindi po natin sila pinipili at inform po sila kung ano yung mga kanilang gagamitin po na methods. Follow up ko, ma'am, dito sa data natin ng gumagamit ng modern family planning. Sa loob ng 4 na taon, nakita ko dito sa data na mukhang mababa lang yung naging turnout ng mga gumagamit. Hindi kaya kulang yung information dissemination natin. Kasi dito sa data, 429,554 last 2020. And ngayon na 2024, 478,179. Kung susumatotal, nasa more or less 50 o 40,000 plus lang ang nadagdag for almost 4 years. Sige po. Marami tayong factors, sir, no? Siguro po ang nabanggit mo yung data po natin, no? Starting 2020, no? Hanggang yung latest data natin, which is the 478,000 plus, no? Marami pong factor kung bakit bumababa siya, no? So, number one, mag-agree na lang po ko sa inyo, no? Baka kulang po tayo sa awareness, kaya meron tayong mga activities din po, no? Mga advocacy activities, no? Para mas mapastrengthen po natin yung information dissemination. Number two, ang po pwede din po kasi meron tayong mga zero areas, no? Yung mga malalayo po sa mga health center, no? Na hindi po naaabot ng ating mga serbisyo, which is dapat po napupuntahan po yun, no? O kaya nakakarating po sa kanila yung right information and of course yung mga services katulad po noong
family planning, no? And third po, sir, no, siguro hindi din tayo masyadong magde-demand na tumaas siya. Kasi sabi ko po, pagdating sa family planning, wala po tayong sapilitan, no? Kailangan po kung sino yung may need, sino yung nangangailangan, sila po yung target natin bigyan. Hindi po natin kailangan piliin po yung ating mga women in reproductive age, yung mga couple po na gumamit ng ganitong method para lang tumaas yung ating data. Sa konteksto po natin sa family planning, dahil tayo ay protected nga po ng informed choice and voluntarism, yung goal po natin, no, number one, maiwasan yung mga unplanned pregnancy, no? Sila po yung target natin. Kung ayaw pa magbuntis, sila yung focus po natin, no? Pangalawa, ma-reduce po yung ating maternal mortality, no? So yun po, sir, so far yung mga goal natin. As long as na-address po natin yung mga pangangailangan po ng ating mga kababaihan, ng couple, ng mag-asawa, then pwede po tayong doon na lang tayo papasok sa strengthen natin yung ating advocacy po, no, para yung information din po makarating po doon sa ating mga kasamahan, lalo na po yung mga malalayo po, mga nasa rural, no, or urban areas po natin. Okay, ma'am, thank you so much. Lastly na lang, ma'am, ay kay Ma'am Aida sa tuberculosis. Ma'am, linawin ko lang yung data natin doon sa 2024 data natin na enrolled sa TV. Lumalabas kasi na 21,399 yung nag-enroll. Pero yung nagamot, 25,919. Ano po yung ibig sabihin nun? Meron po kasi hindi po 100% ang ibang sinasabihin. Hindi kasi meron, kaya 90... Mas mataas, ma'am, yung nagamot kaysa doon sa nag-enroll. Saan galing yung... 31,000 po yun. 31 ba yun? Akala ko 21. 31,000 out of the 31,000 na na-enroll, meron po tayong 25,000 po yung na-enroll. I see, okay. Para namali pala yung dinig ko. Follow up na lang ako, ma'am, doon sa mga umiinom ng gamot. Nakakaranas daw po sila ng pangangati ng katawan. Yung kanilang laway, tapos yung pasensya na sa mga kumakain, yung kanilang nilalabas, kulay dugo. Bakit po ganon? Salamat. Ano po, minsan, meron po talagang mga gano'n na effect yung gamot. Kaya dapat po magpatingin po ulit, bumalik sa ating health center para magpakonsulta. Kasi ginagamot po nila yung mga adverse sa family planning po. Okay. Kay Ma'am Pamela. Ma'am, itanong ko lang po kung may data kayo, ano po yung pinakamababang edad na nanganak? Since nandito ako sa hospital, medyo narita ko, based po doon sa natanong ko, kasi may 13 years old po na ngayon sa DRTPH. I think, sabi yun na daw ang pinakabata ng mga yan, na through cesarean niya kasi hindi pa daw marunong umila yung lahat. May data po
now po, no, wala po tayong data na maibigay kung ilan po yung edad na pinakabata. Pero pwede pong dagdagan na lang din yun. Kung 13 years old po yung nabalitaan nyo na to lang. Last monitoring lang po namin, meron din pong 12 years old na nanganak. First pregnancy. No? Siguro hindi ko po maibibigay yung data. No? Mas maganda po sana na meron tayong data with regards to that. But yun po yung last din po na check namin, 12 years old po na anak. No? So siguro dagdagan ko na lang din yun, ma'am, dahil yung question nyo regarding family planning. Mahirap pong iwasan yung first pregnancy ng mga adolescent natin, no? Yung teenage pregnancy, mahirap po iwasan yun. Papasok po tayo, yung intervention po natin, na maiwasan po yung repeat pregnancy, no? Dahil sila po ay nanganak na, siguro doon po tayo mas makakatulong na maiwasan na magbuntis ulit siya. Kasi meron po tayong mga tinatawag na maternal high risk, no? Yung mga high risk kapag nagbubuntis, isa po doon yung ating mga tuyang, no? Yung mga adolescent natin na less than 18 years old. So, kaya po, mas encourage po natin sa counseling, hindi lang po yung bata na nanganak, hindi lang yung adolescent, pati po yung mother o kaya yung guardian, kasama po sa pinagka-counseling natin kung bakit mahalaga po na gumamit ng family planning method yung ating mga adolescent, no? Kasi sila po yung mas nagbe-benefit po noon, no? Kasi sabi nga po natin, kuya, masyadong bata, hindi pa kaya magbuntis kasi sila po mismo bata pa, no? Sila mismo bata pa yung katawan nila para magdala ng another baby sa katawan nila, no? So sila ay very high risk. Another thing po, too close. Ibig sabihin, less than 3 years yung interval, no? Kasi sabi ko nga po, doon tayo pwede pumasok na maiwasan yung repeat pregnancy, kaya mas kailangan po nila na family planning po sana. Kasi di ba, kapag too close, masyadong sunod-sunod po yung anak, kuyang siya. Too close, sunod-sunod yung anak, no? So, mas malaki po yung risk, no? Yun yung mas nakikita po natin na pwedeng sila po yung papasok dun sa unplanned pregnancy, no? And eventually, syempre, kung hindi ready, marami pong komplikasyon na pwedeng mag-end dun sa maternal death pa din po. No? So, kasama po yan, isa po yan sa advocacy natin, no? Hindi lang po sa, sabi ko nga po kanina, hindi lang po para sa may mga mag-asawa, no? Yung ating family planning, including the adolescents, sila po ay kasama sa special population natin na po pwede po silang mag-access ng ating family planning services. Pero, idagdag ko na lang din po, dahil base po sa batas, no? RA 10034, no? 10354, sorry, RPRH law natin, lahat po ng ating minor, mga adolescents na mag-access po ng services with regards to family planning, most especially po kapag meron silang methods na pipiliin, sila po ay dapat na merong consent po ng kanilang parents o kaya ng guardian. Balikan ko na lang siguro through our host po, no, with regards to that data. Since sabi ko ba nga, bagal pa na pag-usapan sa mga sa school, yung lalo na yung mga bata pa, ano po yung ibang way na inyong opisina po para magkaroon tayo na information campaign or information campaign para makaiwas po yung mga kabataan natin ngayon na mabuntis po sila sa yung mga edad na rin, hindi pwede pa sila magkaroon. Sige, tungtungan ko lang. Kung tinig niyo po yung CPC, Comprehensive Sexual Education, which is collaboration that includes po the DepEd, no? So kasama po ito sa curriculum po nila na dinidiscuss. But yung last time po na nagkaroon kasi kami ng interagency meeting with, merong kasama po kami taga DepEd, para ngayon po kasi ay parang naka-freeze, no? Kasi meron nga ng mga issue with regards to that. But I think that is one of the actions na ginagawa po ng ating gobyerno kung saan at an early age, no, na maiintindihan na nila, yun na yung pinasok sa curriculum yung sa CSE, no, Comprehensive Sexuality Education. Idagdag ko na lang din po dahil ang Department of Health ay meron din po tayong sinasagawang accreditation, no, assessment, kung saan dapat po yung ating mga health center, meron pong tinatawag natin na
adolescent health, AFHF, Adolescent Friendly Health Facility. Ibig sabihin, dapat po lahat ng ating adolescent, mas makikil nila na welcome sila. Kung saan meron po tayo itong ginagawang accreditation assessment, meron tayong sinusundan. Ano po ba ang dapat na meron sa isang facility, sa isang AFHF, kung saan po nakafocus po yung mga services para sa mga adolescent. Most specifically po kapag sila ay pupunta po para mag-access ng mga services. Kasi kung mapansin din po natin, no, I agree with you, ma'am, na hindi po lahat ng adolescent natin kumbaga komportable na sumabay, no, dun sa ating mga, for example, buntis na magpapacheck up sa mga center, no. Kasi meron pong nahihiya yung iba, no, kasi at a early age na nagbuntis po sila, no. So, yun po yung naging isa din po sa action natin, ma'am, na lahat po ng ating LGU, RHU, meron po adolescent friendly health facility. Para sa ganun po, yung access po nila, hindi lang po sa family planning, kung hindi sa lahat po ng ating health services, na pwede po nilang ma-access ay doon po sila i-deliver. Abang hindi po ba maganda? Siguro maganda rin na i-stack natin yung mga kabataan, road escape sa mga barangay. Kasi sila yung mga ano namin. Siguro makita po yan sa impact ng DOH. Ano po, regarding po dito sa programa po ng DOH. Ma'am, thank you for the recommendation. But of course, ang ating po pinag-uusapan naman is a collaborative approach. No? Alam naman po natin na hindi lang po yan kayang puksain, no? Maipigil ng isang ahensya lang. So definitely po yung ating coordination naman is hindi lang po within the health, no? Within the DOH and the health local government unit po sa baba. So definitely meron din po tayong involved other agencies with regards to that. Good afternoon po, from PWRC Sigawan. Address ko po yung question ko kay Ma'am Aida. Good afternoon, ma'am. Since tuberculosis po and pneumonia are both highly contagious po and share the same symptoms, gusto ko lang po sana malaman, can you tell us the difference between the two serious respiratory disease po? Iba lang po siguro yung bacteria na positive agent ng pneumonia. Yung pneumonia is more fatal pag hindi din siya na-treat agad. Yung tuberculosis kasi meron na tayong gamot and may test po tayo. May gamot. Sa pneumonia, yun na po, malalak na siya na sakit. Kailangan na siyang i-hospitalize yung pasyente. Kumbaga po, which is more worse po, ma'am, or dangerous? Yung pneumonia po or tuberculosis? Yung pneumonia po, kasi yung tuberculosis, meron po tayong gamot, pwede po tayong ma-prevent kahit po siya infectious. Hello. Magandang hapon po ulit. Itatalag ko na lang po yung na-mention ni Ma'am Ruby. Tuberculosis po ay bacterial. Ang pneumonia po, meron po tayong iba't ibang types ng pneumonia. Meron din po tayong bacterial pneumonia, may viral pneumonia. Meron din po na-acquire through hospitalization. So, maraming type ng pneumonia. And for the symptoms, tinatarget po yung sa lungs, halos pareho po sila ng symptoms. For the treatment regimen, pareho po sila gumagamit ng antimicrobials. But the difference po for pneumonia is meron po tayong vaccine.
So pwede po natin ma-prevent yung infection ng pneumonia with vaccination. For tuberculosis po, may mga preventive mechanisms naman, but for the treatment po, more on long term po. So, ang in addition lang po doon sa na-mention po ni Ma'am. Yung BCG po sa bata ang sa tuberculosis para po ma-prevent ang TB. BCG po. Opo, sa immunization po sa mga rural health unit, kasama po yung BCG. So, kailangan po, pag may mga kilala kayo na may baby, kailangan ma-BCG po siya. Hello ma'am, good afternoon. Connie Carite from Philippine News Agency. Ma'am, for tuberculosis po, yung sa 2025, meron na po ba tayong success rate up? Wala pa po, ma'am. Wala pa po kami nakukuhang report for the treatment success rate. For the generic ma'am, do we have studies or surveys with regards sa trust ng mga Bicolano when it comes to generic medicine? As of the moment po, wala po tayong study regarding dyan. But we can see po sa existing sa market, since it is very visual na marami na po generics, halos mas kilala na po ang generics, we can see po na mas marami ang nagtitiwala na din sa generics. And in addition, sa government po with the different programs ng Department of Health and PhilHealth na nagpo-provide na po tayo ng gamot. Sa Government Procurement Act po sumusunod tayo sa Generics Act. So, karamihan po na pinoprovide natin ay generics din. So, as of this time, yung consumption po natin ng generics from the previous years ay makikita po natin na tumataas din po. Pwede na po natin sabihin na trusted na ng mga Bicolano or Filipino ang mga generic medicine. Yes po, as we go along po with generics dahil wala lang po tayong actual data, but since meron po tayong generics awareness month celebration, continuous po yung ating advocacy, mas marami po nakikilala ang generics. Yes. Rosa Solarte, Abante Radio and Manalas Number here. Sa TB po, meron po ba tayong TB-free province or locality dito sa Bicol? Wala pa po, ma'am. Sana po ma-achieve namin yung maging TB-free. May magkaroon ng TB-free province. Pero sa ngayon, wala pa po. Sa rabies meron, marami. Rabies-free po ang province of Catanduanes and Ticao Island. Kasi mga isla. Mas madali po kasi mag-contain yung mga aso. Isa. Madaling mahuli kasi nasa anyway, regarding TB pa rin, kasi meron na nga tayong presidente noon sa Pilipinas na namatay sa TB. And it has been a long fight already, dito ma'am. And usually, ang TB po ba is ano ba tawag dyan? Pag may relasyon po ba ang kahirapan ng poverty hanggang ngayon? Factor po yun. Factor ang kahirapan, poverty sa disease. Pwede po natin masabi na factor din po yun. Pero hindi sana siya, pero huwag po tayo papa-apekto dun sa kahirapan dahil mahirap tayo, hindi na tayo magsisik ng pagpagamot, magpakonsulta. Sana po magpakonsulta kahit tayo ay nahihirapan, mahirap,
para po magamot po tayo agad at hindi po tayo maka-infect sa ibang tao. Please correct my impression. Kasi po, pag minsan, kahit naman na sa TV, hindi naman ang cause of death sa kanyang death certificate ay hindi because of TB. Kaya, ilan po ang namamatay dito sa Bicol sa TB? Tuberculosis. Meron po kami data ng death due to TB. Wala lang akong na-present pero meron po kami data sa office. And pwede ko po ma-share siya through CMU na lang yung data. I-share na lang po kami yung data. Mapag diaraya ko. Ano po ki ma'am pasigurado na pagpasa na ako. Ki ma'am Jenny sa generic. Ma'am, mauna ako sa question ni Connie Kasabag. Kasi ma'am kami baga parang masana sa broadcast, kada po sa mga reklamo. How true po na maluyad ako ang epekto kang bulog na pikinon kung ang ginamit generic? Hello? So, yun po yan na misconception natin with generic. So, meron po tayong tinatawag na placebo effect o kaya yung psychological. Since, yun na po yung usual na kinalakihan natin na pag sinabing generic, kalakit na po niya yung salitang cheap. So, sa atin po, kung sa placebo po kasi, kung ano ang nasa isip natin, yun yung mangyayari sa katawan natin. So, kung iisipin po natin na hindi effective ang isang gamot, ang tendency po niya, hindi ka rin po talaga gagaling. Mostly po, sa na-encounter mo yung nag-inom daw sila ng Losartan, pero yung mga nag-effect. And then pang-duwa, metformin. Ano ka na-encounter? Oh. And then, i-add ko na lang din po, sir, i-check po natin kung saan po nanggagaling yung gamot. Kasi minsan po, may nabibili tayo sa mga sari-sari store, may sa mga butika na hindi license, so hindi po sila aircon. Yung mga gamot po nila doon ay posible po sira na o kaya ay hindi na epektibo dahil mali po yung storage requirements. So kung hindi rin po tama yung pinagbilhan natin, ang tendency po niyan ay hindi na siya magiging epektibo. So therefore, ang problema hindi doon sa gamot, doon sa binibilihan ng gamot. So paano po yung ma-check ng DOH? Paano po yan ma-check yung mga ibinibentang gamot? Kaya po lagi natin i-advocate, bago po kayo pumili, dapat po sa lisensyadong establishment ng FDA. So ang mga butika po, makikita naman natin may mga nakapaskil po dyan na meron po silang license to operate. At huwag po natin tatangkilikin yung mga nagbebenta sa mga sari-sari store, mga tindahan na nakikita naman po natin na mali yung kanilang storage. Dahil ang gamot po ay chemical substances. So pag yan po ay nainitan, na-expose po sa humid, yung sa init o yung dito po sa atin parang maalinsangan po na temperature, nagmo-moist po yan, ang tendency, masisira. So akala po natin, epektibo pa, pero dahil mali yung storage at handling, doon po nasisira. Kasi ako po naging biktima. Bumili ako ng insulin. Hindi pa kasi na-adjust. Tapos nagpigbalin ko naman sa pinakalang butika. Kaya naman na pwedeng ibalik. Insulin po. Yes. So insulin po ay injectable and dapat po ay nasa cold temperature. Sabi lang yung sa testosterone, baka hindi mo na pwedeng ibalik na. I-check naman ito sa inyo. Pag nilabas na po, dahil binili nyo na po, hindi na rin po sila sigurado kung paano po yung naging transport. Kaya kadalasan po hindi na siya ina-accept na pinagbili na. Pero bago rin po natin bilhin, check din po natin kung tama po yung storage nila. So pag medyo questionable po sa misconception pala yung pag-ano na Opo, misconception lang po ang generic. So dahil yun na po yung kinalakihan natin, yun na yung naririnig natin, yun na rin po yung nasa isip natin. Kaya naapektuhan po yung pagpapagaling natin. Balik pa ako kay Ma'am Ides. Ma'am Ides, dito po sa mga nagkaroon ng sakit na tuberculosis, ilang percent po digdig ang nasa sa pamilya
Ma'am, sa ano po ma'am, sa may mga hanap po na TV. Kung sa radyo, nalagit namin na kayo ng technician. Pero ang percent po, hindi ma'am nakuha po sa panindigan ninyo. Wala po kami sa kayo na ganyan data. Due to smoking. Kasi maraming factors po yung marami pong factors yung causes ng TB. Kasi Yes. po, inutot na po yung immune system natin pag nag-weekend, na pwede kang magkaroon ng TB pag lumina po yung resistance mo. Kung meron kang na-inhale o nalangat na bacteria, TB. Yeah. Pag nagsigarilyo ka, yung sigarilyo, meron po siyang mga carcinogenic substance or may mga substansya na pwedeng maka-epekto sa katawan mo. So, pwede na po magkaroon ng humina yung immune system mo. So, yung bacteria is lalakas. So, makakahawak na po. Tama po ba yun? Yung question mo sa sagot ko. Okay na po. Tapos, ma'am, ano ko ma'am pamilya, I don't take this opportunity na. Sabi nga ni, kuya na programa po dito sa family planning. Ako I'm very happy to say na sa barangay ito, kung saan mga residente mo na kung naguluman sa health center mo para mag-inquire sila kung paano ang pag-avail ka ng family planning, kung ano ang epekto. So, supportado din po ang programa ito because na-encounter ko po sa barangay mo na mismo residente mo na pag gusto magplano ng pamilya. Thank you for that program po. Very touched naman ako noon. Kasi malaking tulong po talaga po si Sir na yung ating po mga barangay officials, mga MCP, no, yung mga makers din po, no, yung fans sa ating mga LGUs barangays po. Malaking tulong po sa programa na yun po ay inform, no, at sumusuport sa mga programa natin. Kasi naman po yung ginagawa ko lang yung programa natin ay para lang din naman po sa ating mga constituents po sa barangay. Kasi kami, Ma'am, good afternoon.
dumadaan po rin sa seminar. Kasi ako po nung time, ako na po siguro ang pioneering nito dito sa Legazpi or dito sa Albay kasi since 2011, ito po yung pinakang unang-una rito. So marami pong nagtatanong sa akin, bakit ako hanggang ngayon is still alive? So ginamit ko lang, or baga, lagi ko lang po binibigay sa kanila yung info na sinunod ko lang din yung napagseminara namin doon. Dumadaan po yan sa meron po tayong mga process po, no, para mabigyan ng certification or license, no, para magamit po yun sa commodity. Pagdating po doon sa po sila ay ng training, so dapat po ang magkakabit na mag-insert po sa inyo ng sa ating mga magiging client. Of course, dapat sila po ay train po na mag-insert, mag-replace at mag-remove po ng implants. Kasi kung hindi po yun siya trained, of course ito po ay foreign body na kailangan ng incision pong removal, kailangan po i-insert, no? May ipapasok ka sa loob. So, technically, hindi po siya magagawa kung hindi po trained yung isang provider. Nakakalungkot naman marinig yung ganung concern. Pero para lang kung may idea din tayo, during the training na ginagawa po natin, ang lagi po natin ina-advise dun sa mga healthcare provider na nag-attend ng training, kung kayo po yung nag-insert, kayo yung mag-remove, no? Dahil tayo po ay, for example, kami po ni Ma'am Ruby, si Ma'am ay nurse, kahit pareho po kami train, meron po kaming strategy, po pwede po magkaiba yung technique na gagamitin namin sa pag-insert. Po pwede pong sa akin mababaw yung pagkakalagay ko, po pwede pong si Ma'am Ruby malalim, no? So kaya sa ganon, ina-advise po namin, kung ako nag-insert, ako mag-remove kasi mas gamay ko kung paano ko yun siya in-insert. Same po doon sa ibang clients natin. Pero meron tayo ng mga consideration na for referral, no? Kasi hindi po yan tatanggalin ng isang print, lalo na po kung nasa RHU na wala naman po tayong gamit. Number one, kapag non-palpable, hindi na po nakakapa yung implant, no? So, yun po yung advice namin, never ever there, mag-open, mag-remove niyan kung hindi naman po talaga na kahanap kung nasan yung implant. So, might as well po na i-refer po talaga nila sa higher level of facility kung saan po merong equipment supplies po and of course, doctors na po pwede po magsagawa ng gano'n. Okay, ma'am, good afternoon. Tanong ko lang po, ma'am, how true na ang pag-take ng pills ng isang babae is nakakapataba? Kasi yun yung notion, yung mga public notion ng mga ibang mga kababaihan na hesitant mag-pills dahil tumataba raw yung mga nakakakwentuhan nila. And pangalawa po, ma'am, hindi po kasi napansin yung isang prevention for pregnancy, yung condom. How effective po yun to prevent pregnancy, most especially sa unwanted pregnancy? Sir, with regards doon sa common experiences na nararamdaman ng mga nag-pills, actually hindi lang po nag-pills. Halos lahat ng gumagamit ng family planning, meron at meron po ang nagiging complaint ay tumataba. Ang nagiging reason natin yan, sure, number one, di ba nga, kapag po sabi po natin sa konteksto po ng family planning, lagi po natin sinasabi na panalo ang pamilya planado, no? Kapag po nagpaplano ng pamilya, ibig sabihin, less din po yung stress na mararamdaman, hindi lang po ni mother, pati yung asawa, no? Pati po syempre ng mga anak. In short, less po yung stress, wala masyadong iisipin. Possible po talaga na mag-gain weight din siya, no? So, technically, ang naging advice po natin dyan, hindi din po pinaka-family planning method, wala nang isipin. Siyempre, less po yung stress kasi na mabubuntis ka. And kahit kung wala ka pong ginagamit na method, no, na
every time po na alam mong perfect ka, merong chance na mabuntis ka, no? So, yun po, no, naging advice na lang po natin din doon, sir, na siguro i-check din po yung diet, no? Pasok pa din doon yung diet, yung kung paano yung preparation ng meals nila, no? So, nai-involve din po yun doon. And then yung next po na with regards to condom, no? So, hindi ko lang mabanggit, no? Ayoko magsabi ng definite kung ilang percent po siya effective, no? Kasi po kapag tama po ang paggamit ng ating mga commodities, ng ating mga methods, talaga po effective yan siya, no? So, number one kung condom yan, una po i-check natin expiration date, syempre, no? Lalo adolescent po, no? Kung maalala nyo, mga adolescent po natin, nilalagay sa wallet, pampaswerte daw, tapos gagamitin, no? So, pareho po ng ibang commodities natin, meron po yung requirement, no? Ano po ba yung storage na dapat? Dapat hindi siya more than 30 degrees, no? So, kung nasa wallet yan, tapos grabe yung friction, ano po bang ini-expect natin dun sa condom, di ba? Kung pwede pong paggamit nila nun, manipis na yun, madaling mabutas, no? Second po, sir, meron tayong proper use, no? Kailangan natuturuan po natin sila kung paano yan siya gagamitin. Yung condom, maganda sana may sample po tayo dito, no? Kasi unang-una, storage. Pangalawa, tama po yung paggamit ng kondo. Kasi syempre po kapag mali yung paggamit ng kondo, ay wala po din po tayong ibang aasahan. Kung hindi syempre pwedeng lumusot, pwedeng mabuntis po yung kanilang magiging partner po. Opo, last na lang po sa akin. Ano yung message natin sa mga nasa butika na ang iba tinatawanan yung mga nagbibili po ng kondom? May iba po kasi ma'am na mga istorya na hesitant bumili because nahihiya dahil parang hinuhusga na. Ano po yung message po bilang nagtatakil po ng ganitong family planning sa mga bumibili po ng mga ganong klaseng kontraseptibo? Ayan, sige po. Balikan lang po natin, no? Pagdating din sa condom, baka lang po malito tayo. Meron din po, ang condom po ay shared commodity. No? Hindi lang po siya ginagamit sa family planning dahil gustong mag-agwat, no? Ito lang po ang nag-iisang contraceptive method na makakaiwas tayo, makaka-prevent po na magkaroon ng STI, no? Wala pong ibang method. Yun lang po na condom. So siguro ma-advise ko na lang, sir, sa ganyan, no? Maganda po na dadaan po tayo sa health center talaga, no? Kasi doon po meron tayo mga trained health providers kung saan pwede po silang makapagtundak ng counseling, no? Para kasama po doon maituro po sa atin kung paano yung tamang paggamit. Tapos, let's utilize din po kung meron din namang available sa ating mga RHUs, barangay health centers po, no? Kasi sa ngayon po, lahat naman po ng available commodities natin with regards to family planning, pwede po siyang ma-access ng walang bayad po sa ating mga facility. Pero syempre, of course, kung yung ating client po ay may preferred brand, no? Kasi hindi po natin maiwasan yun, no? Halimbawa, ganitong brand yung gusto, pero yung binigay ni DOH o kaya po yung pinrocure ng LGU, ibang brand din naman, wala po tayong magagawa doon. As long as, ang goal na lang po natin, marunong po silang gumamit noon. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, so last question na po tayo from PIA. Hello, ma'am. For Ma'am Ivy. Dati po from PIA. Bali yung tungkol po sa sinabi niyo kanina na kahit mahirap, kailangan po magpapalala. Tungkol po ito sa mga, kunyari, haligi po ng tahanan na ayaw po magpagamot dahil masyado mahaba yung proseso ng pagpapagamot. May mga programa po ba na ibinibigay ang DOH or partnership po sa LGU na maaaring mas makatulong po habang nagpapagamot po yung tao na yun, maaaring makatulong po sa pamilya? Meron po. Kaya yung programa po, sabi po nga natin doon sa mission po ng programa is para ma-achieve po yung TB-free Philippines with zero death. Ang approach po is multi-sectoral. So, nakikipag-partner po kami sa ibang agency, sa ibang local government agency, NGOs, private sector, para po matulungan yung mga nasa laylayan ba, pwede natin sabihin, yung mga affected na family
na pag nagkaroon ng TB ay hindi makakapasok sa trabaho. Meron pong support DSWD and kahit po yung local government unit. Kasi napag-usapan na rin po namin yan sa mga local government unit, lalo na po sa mga rural health centers, yung ating pong mga health workers, partner or mga resourceful po sila. Kasi meron pong binibigay ang DSWD, meron po tayong tinatawag na AX, or yung meron din pong mga local chief executive na nagbibigay ng support. Meron din pong gumagawa ng ordinance para sa TB na matulungan yung family. Meron pong nagbibigay ng goods o bigas doon sa family para po mabawas doon sa kanilang gagastusin, or kasi mag-i-stop ng mag-work yung head of the family. So meron pong tulong na binibigay yung ating mga partners sa kanila. Duration po yan ng kunyari yung 6 to 9 months po. Tuloy-tuloy din po yung generation. Opo, hanggang matapos po yung gamutan. Hanggang kaya na po na magtrabaho yung may sakit, yung head of the family. Meron pong ganun. So marami na din pong mga ginagawa yung mga local government units sa atin. Okay po, so that ends po our open forum. So maraming salamat po sa mga nagtanong, our resource din po. And now to officially yes po, may announcement po pala si Ma'am Jelly for our generics months. Yes, ma'am. Magandang hapon po ulit. This Generics Month po as part of our advocacy program, meron po tayong dalawang competition na ikakandak. So, first competition po is Generics Corner and Advocacy. Open po ito to primary healthcare facilities, hospitals, and drugstores. Ayan. So, ang content po ng Generics Corner and Advocacy, they should have at least a corner highlighting the importance and benefits of generics medicines. And then second po is infomercial competition. Open po siya to everyone in the Bicol region, even students, employed, and then kahit po yung mga nasa health facilities as a team. So, pwede po silang gumawa ng infomercial content. Yung guidelines po natin is may scan po dito po sa naka-flash. So this was shared po sa ating DOH Bicol FB page, and we are asking po for your kind assistance if you can help us share. In this way po, i-involve po natin and then ma-highlight natin yung generics advocacy in Bicol region. Ayan po. So may cash prizes po ito, and then there will be an awarding ceremony in September 25. Thank you very much po. Thank you po, Ma'am Jelly. So, we will be flashing our September health events po para mapakita lang po sa inyo kung ano po yung iba pa nating mga sineselebrate for this month. So, paki-flash po.
Now po, para pasalamatan po ang ating mga resource speakers, may I call on po our Health Education and Promotion Officer 2, Ms. Danica Caballero, to give out or hand out the certificates of appreciation to our resource speakers. So, let me read the citation po. This certificate of appreciation is proudly presented to the following for sharing their invaluable expertise as resource speakers and in grateful appreciation for their support during the DOH press conference on September 4, 2025 at ANA Bed and Breakfast in Legazpi City. Signed by our OIC Director 4, Dr. Rosa Maria B. Rempilio. This is given po to Ms. Pamela G. Pabit. So, dito na lang po tayo sa ating tarp sa gitna. Pwede man, saan? Ayan, yan. Okay po. So, smile po sa camera. Thank you very much po, Ma'am Pam. And next po is Miss Aida Ruby D. Jeremias. Jeremias. Thank you po, Ma'am Ruby. And Miss Jelly Rio Nuwarin Osita. Thank you po, Ma'am Jelly. And of course po, pasasalamatan din po natin ang Philippine Information Agency, Albay, sa pag-help po sa amin na mag-invite po sa inyong mga media partners. So, ito po ang inyong certi. May we call on po, ma'am, and si ma'am. Ayan po, so group photo po tayong lahat para po dito sa ating documentation po. Lahat po tayo sa unahan na po.